Unang Samuel, Kapitulo 25. Ang pagkamatay ni Samuel. Namatay si Samuel at ang buong sambayan ng Israel ay nagtipon upang magluksa. Inilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David, si Nabal at si Abigail. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang taong mayaman. Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angka ni Caleb. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito'y maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Minsan, nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at pinasabi ang ganito: "Sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambayanan. Nabalitaan naming ikaw ay naggugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y mapapatunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinakikiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista." Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinasasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, "Sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing." Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, "Ihanda ninyo ang mga tabak ninyo." Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. Sinabi ng isang pastol kay Abigail, "Si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y ininsulto ng inyong asawa. Mababait ang mga taong iyon. Tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin sa buong panahong kasama namin sila sa parang. Pinantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Pag-isipan po ninyo kung ano ang mabuting gawin ngayon, sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buo niyang sambahayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami papakinggan." Dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan. Nagpapatay ng 5 tupa. Nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas, at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito ay ikinarga niya sa mga asno. Pagkatapos, sinabi niya sa ilan niyang tauhan, "Mauna kayo sa akin at susunod ako." Hindi niya ito pinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Habang pababa si Abigail sa isang burol, dumarating naman sina David mula sa kabila.
Sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. Sinabi niya, "Ako na po ang inyong sisihin. Pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin. Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao iyon. Tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan. Siya po'y loko-loko. Hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihaganti upang hindi mabahiran ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Narito po, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. At patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Sigurado kong luluobin ni Yahweh na kayo'y maging hari, pati ng inyong lahi, sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya at hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan laban habang kayo'y nabubuhay. Kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang mga kaaway naman ninyo ay ihahagis na parang bato ng tirador. At kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo sa Israel, tulad ng kanyang ipinangako, wala kayong pagsisisihan. Hindi kayo uusigin ng inyong budhi sapagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat na dahilan o kaya'y naghiganti sa inyong kaaway. At sana'y maalala ninyo ako sa sandaling marapati na ni Yahweh na maitatag na ang inyong sambahayan." Sinabi ni David kay Abigail, "Purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ka naparito ngayon, bukas ng umaga, ay patay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambahayan." Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos sinabi niya rito, "Umuwi ka na. Huwag ka nang mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo." At umuwi na si Abigail. Pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan ni Nabal. Walang iniwan sa papista ng isang hari. Naratnan niyang lasing na lasing ito kaya't wala siyang sinabing anuman ng gabing iyon. Kinabukasan, nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, inatake siya sa puso at nanigas ang kanyang katawan. Pagkaraan pa ng 10 araw, pinarusahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay. Nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, "Purihin si Yahweh, ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal at inilayo niya ako sa pagkakasala.
pinagbayad ni Yahweh si Nabal sa kanyang kasamaan. Si David ay nagpasugo kay Abigail at ipinasabing nais niya itong maging asawa. Nang dumating sa Carmel ang mga inutusan ni David, sinabi nila, "Pinasasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa." Yumukod si Abigail, ang muka'y halos sayad sa lupa, at sinabi, "Narito ang inyong lingkod, handa po akong maghugas ng paa ng inyong mga tauhan." Nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David, kasama ang 5 sa kanyang mga katulong. At siya'y naging asawa ni David. Asawa na noon ni David si Ahinoam na taga Jezreel, at ngayon naging asawa rin niya si Abigail. Si Michal naman na asawa ni David ay ibinigay ni Saul kay Palti na anak ni Lais ng Galim.